Ngayong year 2024, ramdam pa ba ng mga Pinoy ang Pasko? For me, hindi na po. Oo naman, kahit mahirap. Oo naman po, pero hindi na po talaga katulad ng dati. Sa mga nakausap namin, medyo mas maraming nagsasabing hindi na gaanong nararamdaman ang Pasko. Ang dahilan daw kadalasan, marami silang hindi na nagagawa o hindi nakakasama tuwing Pasko. Ang single parent na si Mary Joy, is na raw ang bonding nila ng anak na nasa Zamboanga del Sur na ilang Pasko na niyang hindi nakakasama. Naliligo kami, nagpe-picnic kami ng anak ko. Ngayon, di ko na magawa. Tinanong ko siya anong gusto niyang gift. Sabi niya, uwi ka lang mama, okay na yun. Si Jojo naman, nagpapasalamat na nariyan ang mga anak, nagpapaalala na ang Pasko ay para talaga sa mga bata. Kung anong na-experience ko nung kabataan ko, gusto ko rin ma-experience ng mga anak ko para hindi na mawala sa kanila yung puso ng Pasko, yung diwa ng Pasko. Sa tingin nga ni Jojo, posibleng hindi nagbago ang feels ng Pasko, kundi nagbago lang ang ating mga prioridad at responsibilidad. Yan din mismo ang sinabi ng isang psychologist. So madami na tayong responsibilities, madali tayong ma-stress, madami na rin tayong pinagdaanan. And actually, those experiences, it affects how we see the world, how we celebrate wonderful occasions like Christmas. Isa pang dahilan, tila mas marami tayong expectations. May kinalaman din daw dyan ang ating kabataan. Nung mga bata tayo, parang pag sinabing Pasko, it's so magical. Pero as adults, we now know the difference between what reality is and fantasy. We even try to replicate that feeling of happiness. So we continue having yung mga Christmas parties, exchange gifts. Pero paano nga ba natin mafe-feel ang Christmas spirit sa kabila ng lahat ng ating pinagdaraanan? Siguro the secret is let's not forget the child in us. As grown-ups, nalilimutan natin yung puso ng pagiging bata. Let's keep that in our heart, the child in us.